maraming paring Pilipino ang sumuporta sa kanya. Subalit marami rin ang hindi malaman ang gagawin. Kaya't nagpalabas ng sariling kautusan si Aglipay na nag-e-eskomunikado rin kay Nozaleda. Nagdulot ito ng malaking problema sa simbahan. Kaya't hindi na iwasan ni Mabini na magpalabas ng isang manipesto na may pamagat na Organisasyon del Claro Filipino noong Oktubre 1899. Hinihimok nito ang kaparian na magtatag ng isang pambansang simbahang Pilipino. Bilang pagsunod sa payo ni Mabini, minabuti ni Aglipay na magpatawag ng isang asembleya ng mga paring Pilipino sa Paniki-Tarlac noong ika-23 ng Oktubre. 28 paring Pilipino ang dumalo. Ang asembleya ay naglabas ng isang dokumento na Provisional Ordinances of Iglesia Filipina. Isinasaad dito ang ilang mahalagang karapatan, kabilang na ang kompletong Pilipinasyon ng simbahan sa Pilipinas habang pinananatili pa rin ang pagiging tapat sa Papa. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang kaganapan sa pagpupursige ng mga paring Pilipino na ipaglaban nila ang kanilang liderato sa simbahan sa Pilipinas. 2 linggo makaraan ang Paniki Assembly, lalong umigting ang digmaang Pilipino-Amerikano. Kaya't ang minimithi ng Paniki Assembly ay hindi nagkaroon ng kaganapan. Si Pangulong Emilio Aguinaldo naman ay napilitang buwagin ang Philippine Army at magtatag na lamang ng mga grupong gerilya. Bilang pagsunod sa Pangulong Emilio Aguinaldo, si Padre Gregorio Aglipay ay nagtungo sa Ilocos upang organisahin ang sarili niyang gerilya. 2 beses nasugatan si Aglipay. Subalit ang kanyang katapangan at paghahangad na maglingkod ang nagtulak sa kanya na gumaling at muling humarap sa labanan. Sumuko siya sa mga Amerikano noong ika-27 ng Abril 1901. Isa sa mga huling general na yumukod sa lakas ng mga dayuhan. Samantala, matapos mapalaya si Isabelo de los Reyes mula sa isang kulungan sa Espanya, gumanap si Don Belong bilang opisyal na kinatawan ng mga paring Pilipino na makipag-usap sa Papa na hihiling sa Pilipinisasyon ng simbahan sa Pilipinas. Gayunpaman, nabigo ang negosasyon. Ayon sa Papal Nuncio, mas mamarapatin umano ng Papa na pitayin na lamang ni Aguinaldo ang lahat ng praile sa Pilipinas kaysa ibigay ang hinihiling ng mga paring Pilipino. At nang mabigo pa ang iba pang pagtatangka, hindi maiwasan ni Don Belong na isulat sa kanyang pahayagang Pilipinas ante Europa ang mga sumusunod. Sobra na ang Roma. Dapat na tayong magtatag na walang pasubali ng isang Pilipinong simbahan. Pananatilihin natin ang lahat ng maganda sa simbahang Romano habang tatanggalin ang mga panlilinlang na ginagamit ng mga imbing Romano para mailihis ang tunay na moralidad at ang doktrina ni Kristo. Ang Pilipinas ante Europa ni Don Belo ay isang pahayagan na walang habas sa pag-atake sa imperialistang pagsakop ng Amerika sa Pilipinas. Upang lalo pang mapaglingkuran ang kanyang bayan, napilitan si Don Belong na isara ang naturang pahayagan. Iniwan niya ang kanyang pamilya sa Espanya at nagbalik sa Pilipinas noong ika-1 ng Oktubre 1901 na kung saan tunay na magaganap ang pakikipaglaban para sa kalayaan. Noong ika-1 ng Hulyo 1902, ipinasa ng Kongreso ng Amerika ang Cooper Bill. Layunin nito ang pagtatatag ng isang sibilyan na pamahalaan sa bagong kolonya. Opisyal na ipinoroklama ng Pangulong Theodore Roosevelt ang pagtatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano na tinagurian nilang Philippine Insurrection against the United States. Subalit para sa mga Pilipino, hindi pa natatapos ang pakikipaglaban sa mga bagong dayuhang mananakop. Katunayan, ang pakikidigma ng masa ay nagpatuloy sa kanayunan. Ang unang dekada ay nabahiran ng maraming labanan. Dahil sa ito ay maraming magiging implikasyon sa relihiyon,
nagpatawag si Don Pascual Poblete, ang tagapaglimbag ng El Grito del Pueblo, at nagtatag ng Partido Nacionalista ng isang demonstrasyon laban sa pagbabalik ng mga praile. Inimbitahan ni Don Poblete ang Union Obrera Democratica na sumama sa isang rally na ipinatawag noong ika-27 ng Hulyo upang maiparinig ang kanilang tinig. Ngunit ito ay hindi natuloy dahil tumanggi ang mga Amerikano na magbigay ng pahintulot. Sa pangambang maging laban sa Amerikano ang naturang rally laban sa mga praile, ipinagbawal ng mga kinaungkulan ang pagpupulong. Subalit hindi nito napipilan si Don Belong. Dapat nang matuloy ang matagal nang inaasam. Dapat nang matuloy ang itinakda ng Poong May Kapal para sa mga mamamayang Pilipino. Ang pagtatatag ng Iglesia Filipina Independiente. Sa araw ng Linggo, 3 ng Agosto, 1902, ang Konseho General ng Union Obrera Democratica ay nagpulong sa Centro de Bellas Artes sa Maynila. Ang Union Obrera Democratica ay binubuo ng mga samahan ng mga manggagawa sa mga kumpanyang may kinalaman sa paglilimbag ng mga pahayagan, aklat at iba pa. Nang panahong yon, umabot na sa 150 lokal na unyon ang Union Obrera Democratica na may 10,000 miyembro. Subalit dahil sa masamang kalagayan ng panahon, hindi narating ang inaasahang dami ng mga dadalo. Gayunpaman, sa harap ng mga naluluha ngunit nagagalak na miyembro, idineklara ni Don Belong, "Sawa na ako sa aroganteng pakikitungo ng Batikano sa mga hinaing ng ating mga kababayan sa katarungan para sa mga paring Pilipino. Buong dangal at walang pasubali na idinedeklara ko na magmula ngayon, tayo ay lubusang humihiwalay sa Vatikano at nagtatatag ng isang malaya, Katoliko at Kristiyanong simbahan na bubuuin ng mga Pilipino ang pamunuan. Susundin natin ang lahat ng banal na inspirasyon mula sa Diyos, pero hindi ang kawalan ng katarungan at kapritsyo lamang ng tao. Igagalang natin ang debosyon sa Birhen at mga santo, pero ito ay laging mas mababa sa pagsamba sa tunay na Diyos. Bilang pagkilala sa kagalang-galang na desisyon at kagustuhan ng mga Pilipino na ipinakita sa Konseho sa Tarlac, ipinanunukala natin ang pagiging kataas-taasang obispo ng simbahang Pilipino, ang pinakamagaling at pinakadakilang bayani, si Padre Gregorio Aglipay. At isinilang ang Iglesia Filipina Independiente. Ako po isang Aglipayano sapagkat kinikilala ko na ang simbahang Iglesia Filipina Independiente ay isang tunay na simbahan ng mga Pilipino. Hindi dahil sa ang aking mga magulang ay kasapi ng nasabing simbahan, subalit higit sa lahat, pagdating ko sa tamang edad at ako'y magkaisip, nais kong ipagpatuloy ang pagiging member ng Philippine Independent Church. Ako ay naniniwala sa mga panuntunan, pananampalataya at pinag-uutos ng nasabing simbahan. Upang mabigyan ng karangalan at lakas ang bagong tatag na simbahan, ipinanukala ang mga prominenteng mamamayan tulad nina Pascual Poblete, Fernando Guerrero, Dominador Gomez, Rafael Palma, Aurelio Tolentino, Martin Ocampo, Paulino Zamora, Jose Albert, at iba pa bilang miyembro ng Executive Committee. At ang mga paring Pilipino naman ang bubuo ng konseho para sa doktrina.
Ang karamihan sa mga inirekomenda ay hindi na konsulta, kaya't sa mga sumunod na araw, marami sa